Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Reverend Jewel Dumaliwan, ang kasalukuyang canon po ng ating pambansang cathedral at isa din po sa mga program officer ng Central Office. At ako po ay nagagalak na maging kabahagi po ng inyong pagsamba sa araw na ito, na kung saan ay atin pong pagninilayan ang ebanghelyo na nabasa sa ikaunang linggo ng Adbyento. Pag sinabing Adbyento, ito po ay hudyat na nasa panibagong cycle na po tayo ng Christian calendar, as well as when we say Advent, it is our preparation for Christmas or for the birth of Christ. And when we say Advent, sa mga pagbasa po, madalas ang ating pong tema ay tungkol sa paghahanda. At magandang balikan po natin kung saan po nagmula ang salitang Advent, na sinasabi pong ito'y nagmula sa salitang Latin na Adventus, na ang ibig sabihin ay pagdating. At ginagamit din po itong katumbas ng salitang Griego na parousia, na sa bagong tipan ito po ay tumutukoy sa pagdating na muli ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya malinaw po sa atin bilang mga Kristiyano na ang panahon ng Adbyento ay paalaala sa pagdating na muli ng ating Panginoong Hesus at sa ating paghahanda bilang kanyang mga anak. At parte po ng ating tradisyon sa ating pagsamba na sa ikaunang linggo ng Adbyento ay atin pong sinisindihan ang isang kandila na sumisimbolo po ng pag-asa. This candle of hope symbolizes promises delivered through the prophets from God, and our hope that we have in Christ, meaning to say that every day in our lives, kasama natin ang ating Panginoong Diyos, na patuloy tayong binibigyan ng pag-asa upang harapin ang lahat ng hamon ng ating buhay. At maging sa panahon ng mga Hudyo, they were hoping na darating ang isang Mesaya na magliligtas sa kanila, magpapalaya sa kanila sa kanilang kalagayan. Ang mga babae, ang mga balo, ang mga bata, ang mga taong ipinanganak ng may kapansanan, ang may mga sakit. Ito yung mga taong itinuturing na mababang uri nung panahon na iyan, na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo'y binigyan sila ng pag-asa sa kanilang buhay. Binigyan sila ng pag-asa upang patuloy na mabuhay. So these people expecting and hoping na sana dumating na ang isang tagapagligtas na magpapalaya sa kanila sa pagkakaalipin sa imperyo ng Roma. At naririto ang ating Panginoong Hesukristo. Pinatunayan na kasama nila ang Diyos. Pinatunayan at ipinakita, pinaramdam na hindi sila iniwan ng ating Panginoong Diyos. Kaya po sa ating ebanghelyo, inahalintulad ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang muling pagparito sa tagpo ng isang amo at ng isang alipin. So magandang tignan natin ano po yung naging katangian ng alipin. He was willing to wait. And when we say waiting, sometimes dito po natetest yung ating patience. Pag sinabing maghintay, dito po ay maraming pumapasok sa ating isipan. Pag sinabing maghintay, hindi natin alam kung nasasayang ba yung ating oras dito. But then, as we see the gospel today, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, maghanda ka dahil hindi mo alam ang oras o ang araw ng pagdating ng Panginoon. Meaning, all the way of waiting, dapat kumikilos ka. All the way
dun sa paghihintay natin, dapat may ginagawa tayo. Kaya magandang pagnilayan po natin sa ating sarili while we are waiting for the coming of the Lord. Ano po kaya yung magandang gawin natin? Ano po kaya yung mga mabubuting maibabahagi natin? Nang sa ganoon, sa pagparitong muli ng ating Panginoong Diyos, handa tayong humarap sa Kanya. So, there are 4 points na katangian na nais ko pong i-share sa inyo sa ating gospel. Una, we should be awake. Sa ating paghihintay, hinahamon po tayo na maging laging gising. Gising sa ating pananampalataya at gisingin ang natutulog na pananampalataya ng ating kapwa. And when we say gising or awake, hudyat ito na may gagawin ka. Pag sinabing gising, hudyat ito na may buhay kang dapat naharapin. At palatandaan ito na may misyon kang dapat gawin. Pag sinabing gising, panibagong buhay, panibagong hamon, at panibagong misyon. So magandang tignan, yung opposite ng gising, patulog-tulog. Sa pananampalataya, pag patulog-tulog ka, patulog-tulog din po ang biyaya. Sa pananampalataya, pag patulog-tulog ka, patulog-tulog din yung oportunidad na ikay lumago at maging biyaya ng iyong kapwa. So, kailangan gising lagi yung ating pananampalataya na kung saan araw-araw tinitignan natin ang ating buhay na panibagong misyon at oportunidad upang lumago sa iyong sarili, lumago sa iyong pananampalataya, lumago na maging biyaya ng ibang tao. Ikalawa ay alerto, no? Sa pagiging alerto natin, hinahamon tayo na yung anuman ang dagok na dumarating sa ating buhay, alerto tayo na kung saan yung tipong alam mo na kung ano yung gagawin mo. Pag may mga tukso dyan, alerto ka na hindian ang mga bagay na alam mong makakasama sa iyo. Alerto kang tumanggi sa masama at alerto ka din na gumawa ng mabuti. Yung hindi ka tumatanggi pagka may nangangailangan, alerto ka na magbigay, alerto ka na ibahagi ang iyong buhay. Ikatlo, alive. So, as we prepare for the coming of the Lord, we should be alive, buhay. Alive meaning, yung pananampalataya natin, hindi siya patay. What I mean is, kung ano yung pagkakakilala po natin sa ating Panginoon, yun po dapat ang naipapakita sa ating gawa at ipinapakita sa ating kapwa. Kung sino ang Diyos sa iyong buhay, kung sasabihin po natin na ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mapagbigay, so yun yung dapat na sumasalamin sa ating mga gawain at yun yung dapat na nakikita sa atin. Dahil binibigyang buhay natin kung sino ang Diyos sa ating puso, kung sino ang Diyos sa ating buhay. Ikaapat, enthusiastic, masigasig, o di kaya ang synonyms po nito ay parang excited, no? So excited dapat tayo sa paghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Diyos.
Excited dapat tayong humarap sa Kanya at hindi tayo natatakot, no? Excited dapat tayo dahil alam natin na gampanan natin yung mission na ibinigay niya sa atin. Yung excitement na yan, yung tila bang nararamdaman natin sa tuwing may minamahal tayo sa buhay na matagal na nating hindi nakikita. Yung excitement na yan na nais mong yakapin yung mahal mo. Nais mong yakapin ang Diyos. Yung excitement na kung saan araw-araw pagbangon mo, excited ka na makagawa ng mabuti. Excited ka na may maiwang mabuti sa ibang tao. So today, my brothers and sisters, sa ating paghihintay, are we really willing to wait? And while waiting, we have to do all our best for the glory of God and not for ours. Sa ating paghihintay, inaasahan po sa atin na maging gising, alerto, buhay, excited o masigasig. Nang sa ganoon, tayo hong lahat ay makinabang sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Muli po, good morning at God bless you all.